si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nanawagan kay Ombudsman Remulla na tutukan ang mga reklamong plunder at iba pa laban kay Vice President Sara Duterte. Mga bank accounts naman ng ikalawang Pangulo nais na mabuksan at masilip umano alinsunod sa mga aligasyon ng korupsyon. May balita si Bombo Grant Hilario. Nanawagan si former Senator Antonio Trillanes IV sa kasalukuyang tanod bayan na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na bigyan atensyon ang mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Hiling ng dating mambabata sa Ombudsman na tutukan rin ang mga ito lalo pat patungkol ang isinampang mga reklamo sa umunoy korupsyon ng ikalawang Pangulo. Nito lamang kasi ay inihain niya kasama ilang miyembro ng civil society group na The Silent Majority ang panibagong patong-patong na mga reklamo kontra kay Vice President Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga ito ay ang graft at malversation ukol sa 650 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Plunder at malversation naman ukol sa 2.7 billion pesos halaga ng manumalyang confidential funds sa lungsod ng Davao noong siya'y alkalde pa nito. Reklamong graft at malversation din para naman sa overpriced na laptops aabot sa halagang 8 billion pesos noong siya'y kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mayroon ding bribery, corruption at iba pa ang isinampa nila laban sa ikalawang pinakamataas na lider ng bansa. Dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong i-final na ito. Mas malaki, di hamak na pagnanakaw itong ginawa. Alinsunod rito, naniniwala ang dating senador na dapat ding mabuksan o masilip ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ito anyay para makita o mapatunayan na tumanggap at sangkot ito sa korupsyon at anomalya sa paghawak ng pondo ng bayan sa opisinang kanyang pinamunuan. Kalakip din anya kasi sa reklamo ang aligasyon na katanggap ng pera umano ang Vice Presidente mula sa drug lord. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung Ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Kung kaya dagdag pa niya, dapat na matutukan ito ng Ombudsman dahil sa mas malaki anya ang mga paratang o anomalyang halaga ng pera kumpara sa flood control case na kinakarap ng ilan ng nakadetene tulad ni former Senator Bong Revilla. Kung ikukumpara natin yan dun sa i-final na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. Nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.